So ang ano nila, ang focus nila is sugalan lang yung lugar na yon. Tapos ginawa nila sa napakamahal na area na ang maraming negative doon yung magiging mahal yung lugar na yon, tapos mahal lahat ng bilihin, tapos traffic ang magsasama lalo ang traffic. Hindi lang doon sa lugar na yun, kundi sa maraming paligid din, no? Sa Pasay, sa ano lahat. Hindi nila wala silang ginawang parang ngayon pa nga lang, ng traffic. Ngayon pa nga lang, yung wala pa yung Pagcor City niyan, traffic na sa Ross Boulevard pag nagbukas pa yun. Oo, kaya magiging nightmare. At I think meron silang isang solution na mag-double deck doon sa sa Ross Boulevard. Kaya yung ginagawa nilang marami diyan sa Pero tingin ko double deck hindi rin kasi yung volume ng sasakyan kung magagawa yung Pagcor City imamatch yung ngayon Hindi, ang hirap pa nun, kahit na may magandang plano na mag-double deck, during the construction, this will be ilang years, no? Grabe naman ang traffic habang ginagawa yung double decking na yun. Pero kahit na matapos yung double decking na yun, pagkatapos nun yung volume kasi ng sasakyan kasing dami din ng volume ngayon diba? Kung mag-a-add ka lang ng same size ng kalsada, ganun pa rin yun. Pero ang malaking kaibahan nga nun, dahil sa hindi mag-generate na maraming trabaho sa medical tsaka sa education field, maraming Pilipino na hindi rin talaga makakuha ng trabaho. Aalis pa rin. Lalo pa ng doktor at saka nurses. So hindi rin talaga nakuha yung maggawa ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Kung meron mga ma-generate na trabaho doon, yung mga utilities. Yung mga ang magiging maraming trabaho ron para mga maintenance, mga utilities. Yung mga car dealer, ganun. Hindi naman high-paying job yun. Hindi. Kaya hindi rin talaga yun ang lutas sa kahirapan dito sa bayan. So parang sinasabi mo ngayon dyan, yung Loveland City definitely hindi ito sa Maynila. Hindi sa Maynila kasi kailangan sa Loveland City para magawa na maganda talaga, walang problema sa traffic, walang problema sa pollutions. Doon sa isang lugar na mura-mura pa ngayon ang lupa. Para yung mga Pilipino na mag-invest doon, tutubo sila ng malaki. Tama. Tapos, mga foreigner din, makikita nila na dahil ang mura pa ng lupa, tutubo That will attract a lot of investor. So, ibig sabihin, hindi pa develop ang lugar na dapat paglagyan ng Loveland City. Kasi unang-una yung design ng Loveland City para maging attractive sa foreigner, maraming ilog. Maraming ilog doon. Kasi maraming activity sa ilog. Ngayon, yung ilog na yun, actually, meron maliliit na ilog na yun, lalaparan pa ng konti. Ang mayayari naman nun, maproprotect yung Loveland City from flooding, including tsunami. Kasi yun ang mag-absorb ng tubig, yung mga ilog. Then kung may tsunami o merong mas malakas pang doble ng undoy, walang problema. Kasi marami yung tatakbuhan ng tubig na. At saka siguro pangangalagaan din yung mga puno na nandyan. Definitely. Yun nga isang maganda sa Loveland City. Kailangan gawin sa undeveloped na lugar para ang design lahat ng mga eskwelahan, mga hospital, tsaka mga bahay. Maraming lugar para magtanim ng mga magagandang puno. Maraming park, maraming puno, maraming garden, greenery, damo, ganun lahat. So para i-design yung Loveland City, kung nasaan yung tayo ng mga puno, doon i-design ng kalsada. Hindi sasagasaan ng diretsyo para putulin lahat yung puno.
Hindi, actually, wala pang masyadong puno doon sa nakita naming lugar na. Meron ba? Okay. Ang mga nakita namin na magandang lugar ng Loveland City, parang ano yun eh, parang swamp ba? Swamp. Medyo pag bumagyo, matagal po ang tubig. Okay. Hindi rin rice field, hindi rin kundi medyo swamp pa. Kaya lang pagka nilaparan na yung dati ng ugat ng mga ilog, nawawala na yung pagka-swamp niya kasi doon nadadaan yung tubig. Okay, no? So, ibig sabihin talagang madidevelop siya at maalagaan pa yung mga ilog, linis ba? Yeah, at saka yung mga halaman na later itatanim doon, magiging sila, malago sila dahil hindi na sila lubog sa tubig. Pero dapat ito'y malapit naman din sa Maynila, parang kailangan malayo din Malayo rin, pero it's good kasi marirelieve ang traffic dito kung maraming lilipat doon na ibang mga resident dito, tsaka negosyante, tsaka yung mga naghahanap ng trabaho rito. May trabaho na sila ron, and then marirelieve ng traffic dito sa Metro Manila. Tapos meron tayong isang lugar na magandang bagong city na ayos lahat ng traffic saka Okay. Ideally, engineer, gaano kalawak dapat ang isang Loveland City? Yung sakop na lupa? Yung namin parang Metro Manila sana eh. Kasi itong buong metropolis buong Metro Manila. Kasi ang nangyayari ngayon sa ibang bansa, kahit na Amerika lang, nagrereklamo na ang mga Amerikano sa pamahal ng eskwela. Tapos number 2, may problema rin sa medical. Kaya ngayon nagkaroon ng bagong medical reform bill ngayon si Obama. Pero hindi rin na-solve lahat yung problema sa iba. Kaya marami pa rin ang mga kailangan ng mas murang medical treatment. Ang number 1 kasi problema ng Amerika yung mga lawsuit. Yung mga demandahan sa lawsuit. Okay. Kaya mga doktor sa Amerika at saka mga hospital, halos kalahati nung sinisingil nila sa pasyente, pupunta lang sa abogado. Hindi, pagbili ng medical insurance. Okay. Ang lalaki kasi ng award sa medical insurance o mga litigation sa medical field. Sa eskwelahan, ganun din dahil pag meron isang namaril, nagmamahal din ang insurance nung dahil nagdidemanda rin yung mga nabaril, yung mga pamilya nila sa eskwelahan. So, maraming problema sa pagbili ng coverage ng insurance. Para pag may problema, may pambayad sa mga kaso-kaso. Kaya pala mahal sumingil. Yeah, kaya yun ang nagpapamahal dun. Hindi lang dun sa mga medical tsaka sa kung hindi kahit sa kotse o sa bahay, talagang insurance ang dahil sa parang nasa Constitution ng Amerika na kung ikaw na argabyado na biktima ka ng ganong crime, meron kang karapatan na mag-demanda. Kaya lang ang lalaki ng mga award. Tsaka ang mahal ng kaso yung babayad nila sa lawyer. Ang dami nilang babayaran sa Ayun.